Magandang araw po sa ating lahat, 'no. Bago ko po simulan, nais ko po munang magpakilala. Ako po si Captain Gilmer Gamit Campos, Finance Service Philippine Army, ang Civil Military Operations Officer ng 19th Infantry Commando Battalion under the 8th Infantry Stormtroopers Division, Philippine Army. And I am a proud member of OPC Class 68 2017 Centurion Virtus. Sa kasalukuyan po, 'no, nandito po tayo ngayon sa bahagi ng Las Navas, Northern Samar. No, dito po tayo sa Barangay Taylor, na kung saan mapapansin po natin kanina yung ating binagtas na daanan ay parte po ito sa programa ng Unity Road Program, na kung saan ito po ay ang Las Navas, Northern Samar magdudugtong doon po sa kabilang probinsya ng Matuginaw ng Samar. So, dati po, no, nung ako po ay na-assign dito way back 2020, no, nalipat po from Mindanao papunta rito sa nabalik ang 19 IB dito sa Samar, no. Nung ako po ay isang platoon leader pa, no. Dito po sa bayan ng Las Navas nung kami po ay nag-operate pa as ako ay PL pa nung time na yon, no. Nililakad lang po namin simula po doon sa may Barangay Bugay hanggang sa interior barangay po ng Las Navas. So, ito pong road program na ito ay under po ng Unity Road Program, na ang layo nito ay pagdugtungin ang mga probinsya ng Samar, Northern Samar at saka ng Eastern Samar. So, kung mapapansin po natin, no, sa aking likuran, no, ito po yung kung dati ay hindi pa nakakaabot yung mga sasakyan dito, way back 2020 ay nilalakad pa po ito, umaabot ng hanggang 6 hanggang 1 araw na lakaran yung ating mga residente dito po sa interior barangay or yung tinatawag natin geographically isolated and disadvantaged areas. So, ito pong Las Navas ay isa sa tinagurian na last bastion, no, ng insurgency. At noong kami po ay nag-deploy ng CSP rito sa barangay, sa mga interior barangay, ay isa po ito sa naging issues, no, yung kawalan po ng road net, na yun po yung ginawang effort ng ating National Task Force LCAC sa ilalim ng EU70 to end the local communist armed conflict, ang magkaroon po ng kalsada, na naniniwala po tayo na when the roads begin, insurgency end. Gilmer, ikwento mo ka muna yung experiences mo dito sa barangay, mga ganitong barangay, yung nagsisimula ka rito Okay. sa karir mo. Nung ako po ay isang PL pa at nagkakandak po kami ng operation, and at the same time ng community support program, iba po yung impression ng mga tao sa barangay kapag ka po pumapasok kami sa mga barangay. So andun pa rin po yung takot ng ating mga tao sa barangay, na kung saan medyo ilag sila sa ating mga tropa na makipag-cooperate dahil nga sa napaka-isolated ng lugar na ito before. Pero sa ngayon, sa kasalukuyan po ay talagang yung ating mga kababayan dito sa interior barangay ay nakikipag-cooperate na sa atin. Kumbaga yung confidence nila sa sarili nila na safe na sila sa ngayon dahil unti-unti nang nag-i-improve yung ating community. Ano ba yung typical, i-describe mo nga yung normal na community dito sa Samar, Gilmer, yung Okay. anong pinagkakitaan ng tao? Yes, sir. Ang normal po na barangay po rito sa area ng Las Navas, no? Actually, hindi lang po Las Navas, maging sa iba pang munisipyo. So, simple lang po yung pamumuhay dito, no? Lalong-lalo na sa mga barangay na wala pang kuryente, walang internet dati, no? Normal yung kanilang pamumuhay, nabibisi lang sila sa bukid, no? Yung source of income po nila dito, sir, is kopras, lukad, yung tinatawag nilang lukad, palay, at saka yung abaka. At yung iba naman po ay nag-ooperate ng baluto or yung tinatawag nating pamboat. Bakit ba siya ganun? Yung dito kasi may in-explain mo kanina yung tubig, ang hirap pala dito, no, nung panahon nyo. Yes sir, mahirap po nung panahon na wala pa pong kalsada dahil ang nagiging mode of transportation dito is yung tubig. Na kapag ka mga ganitong dry season, nahihirapan po yung ating community sa barangay na mag-transport, no, or maglabas ng kanilang produkto dahil sa kawalan ng kalsada. Pero sa ngayon na meron na tayong kalsada, na napagaan natin yung
estado ng pamumuhay ng ating mga kababayan na nasa dating isolated barangay, na ilalabas nila yung produkto nila ng mabilisan, no? At hindi lang 'yon, nakatulong din ito ng malaki sa ating mga estudyante na nagsisipag-aral. Kasi katulad nito, ito yung last 100 meters ng concrete road. Papunta saan tong road na ito? Ito pong concrete road na ito po yung tinatawag nating Las Navas Matuginaw Road, under the Unity Road Program, na kung saan pagdudugtungin po yung mga probinsya ng Northern Samar at saka ng Eastern Samar. So ito po ay palabas po sa Matuginaw ng Samar. Bakit, Gilmer, bakit napaka-importante itong road na ito? Not only sa insurgency, kundi sa development ng Samar. So ito pong road project po na ito is napaka-importante po, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na dati ay nahihirapan na maka-access doon po sa government services natin, no? Sa kamakailan lang po, last 2024 ay nag-conduct po tayo rito ng all-in-one mission, no? Yung ating non-government organization na stakeholders sa pangunguna po ng Remote Area Medical Philippines, no? Kay Doc Heidi. So sila ay nagbigay ng ng services dito, hindi lamang yung simpleng medical mission, kundi ibinigay nila dito yung sabi nga dati ng aming Batcom, yung pang St. Luke's na serbisyo. Okay. Nag-opera sila dito sa on-site, no? Nag-check up sa mata, nagbigay ng mga salamin, at the same nag-opera din po sila dito sa on-site. Kasi napakalaking bagay ang ginagawa ng 19th Infantry Battalion, hindi lang sa pag-secure nitong road. Hindi, pakita mo nga muna, Gilmer, nasaan ang inyong kampo dito? Ito po pala yung aming area of operation, no? Itong Las Navas po is isa sa munisipyo na nabibilang sa aming area of operation. So dito po sa aking likuran ay andyan po yung aming patrol base, ang Taylor Patrol Base, no? Na kung saan dito sa patrol base na ito ay dito natin ito rin yung nagbibigay ng security sa ating mga nagtatrabaho sa road project na ito, at sila din yung nagsisecure ng ating mga heavy equipment to ensure na matapos yung project sa tamang oras at panahon. Basic question, kung wala ang 19IB rito, matatapos ba itong project na ito? Or hindi naman, matatapos ba on time ang project na ito? Kung wala po tayong yung tinatawag na tropa na nagse-security ng ating SIPSO or yung Critical Infrastructure Investment, Protection and Security Operation, sa tingin ko, sir, medyo malabong matatapos ito sa takdang oras at panahon dahil sa banta ng insurhensiya. Dito po kasi sa area namin po, sir, no, meron pa pong mangilan-ngilan pa na personalidad ng tinatawag natin New People's Army or NPA, na yun po yung binibigyan natin ng effort na mapababa sila, no? Pinapakausap natin kay Mayor na maaghat or ma-encourage yung kanilang loved ones na nandun pa sa itaas na magbalik loob at upang makatanggap ng programa ng ating gobyerno. So, yun po yung naging reason kung bakit po hindi natin hinahayaan na walang security yung ating mga manggagawa dito sa road project at saka yung ating mga heavy equipment. Kasi napaka-importante kasi ito ngayon sa aming pagpunta ng buong Samar Island. Nakita na namin yung Basay, May Dulong Road, sinisecure ng 63rd, yung sa San Jose de Buwan. Pumunta rin kami sa dulo at parang magsisimula na rin doon. And then ito, 19IB, Unity Road nga ito. From Eastern, Northern, and Samar mismo. Apo, sir. So for the information of everybody, 3 probinsya itong island of Samar, and ito nga, nasa interior. Gaano ba ka-interior tayo ngayon? Matatawag po nating interior ito. Way back 2020 po, sir, no, nung ako po ay naging PL pa rito, nilalakad po namin ito from Barangay Bugay. No, ilang barangay po yung ating dinaanan kanina. At kung mapansin po natin, almost 20 minutes po tayo nag-travel. So ganun po kalayo. Opo. Na papasok pa lang dito. Yes, sir. So sa
strategy kasi ng kalaban kung gaano yung pinakamalayo ng mga barangay na hindi ma-access agad-agad ng sundalo, nandun sila. Yes po, sir. And katulad nito ngayon, ang 19IB, ito yung keyhole approach natin Opo, sir. na last bastion talaga pala na ito. Kumbaga dito sa Samar kasi, may mga areas na, first district ng Samar, halos cleared na. Itong second district, ayan, nandyan yung 19IB, 20IB, 78IB na nagtutulungan. So, anong impact nito sa insurgency? Sa hindi lang yung, siyempre madali tayong magpasok na ating mga tropa rito, pero ano ba talaga yung na-experience mo rito na, ang tagal mo na rin dito, ilang taon ka na rito? Almost mag-8 years na rin po ako by next year ng May po, sir. Ayun, so buong first phase ng buhay mo as an officer dito, dinedicate mo sa ganitong lugar ba, di ba? Na Yes, sir. Samar. Ano yung fulfillment mo ngayon na nakikita mo to? Kasi kanina parang nasusurprise ka pa na nakarating Yes. na dito yung ano eh. Actually, proud po kami, no, lalong-lalo na sa tropa natin sa 19IB, no. Proud po kami na na-assign dito dahil simula po nung na-assign kami rito ay unti-unti pong nag-develop yung ating komunidad dito po sa area ng Las Navas. Unti-unti, dahan-dahan talaga. Opo, sir. Yes, sir. And dagdag ko lang din po, sir, kung dati, ng mga nakaraang way back 2020 ay nahihirapan yung ating mga kababayan dito po sa isolated barangays, lalong-lalo na po, sir, kapag ka may mga may sakit, no, may mga manganganak, no, and then walang mababa yung ating ilog, so nagkakaroon po ng minsan namamatay na lang dahil sa hirap ng access sa ating medical services. Ikwento mo nga yung importance ng ilog talaga dito. Nasa Las Navas tayo pero yung headquarters nyo, Katubig. So Katubig River talaga siya. Yes, sir. Kung walang daan, ilog talaga yung tao. Ganun? Opo, sir. Napaka-importante rin po ng ilog, no? Dahil ng mga hanggang ngayon po, sir, importante para sa kanila. Lalong-lalo na yung mga barangay pa hanggang ngayon na hindi pa naaabot ng kalsada na ito dahil ongoing pa naman po ito, sir. No? So, yun po yung nagiging mode of transportation nila pagdating sa paglabas ng kanilang mga produkto na lukad, bigas, palay Lukad is kopra. Oh. Opo, sir, lukad is yung kopra and then yung abaka na kanilang mga produkto. And part nung nagpapahirap sa Samar Island talaga, yung kawalan ng road na ganito. Yes po, sir. At naniniwala kami, sir, na ito talaga yung magiging sagot upang matapos yung matagal na nating laban sa insurhensiya sa New People's Army. Ngayon, paano kayo nagtutulungan ng kahapon? Busy ka, kausap niyo yung mga barangay, mga mayor. Paanong support nila ngayon sa inyo dito? Marami pong naging support actually hindi lang po Las Navas, maging ng ibang munisipyo sa aming AO, no? May programa din po si Mayor na tinatawag niyang tawag dito, yung in-include niya po sa kanilang BDP, no? Sa Municipal Development Plan na itong mga barangay, kasi ito po, sir, is main road. Okay. Yung mga papasok sa barangay, yun po yung kanyang effort na ginagawa. Actually, itong Unity National Road. road ba ito? National road? Opo, sir. National road po ito, sir, okay, na magdudugtong sa mga probinsya. Ang Unity Road program po ay hindi lamang po tumutukoy sa national road, kundi kasama po dyan, sir, yung ibinigay ng national government under the LCAC, yung tinatawag nating Support to Barangay Development Program, na kung saan ang mga recipient po nito ay ang mga former conflict-affected areas po, or barangays. So, in effect ba, masabi mo ang LCAC magandang programa ng gobyerno? Yes, sir. Maganda yung programa ng ating LCAC. Dahil kung wala yung LCAC ay hindi po ito magiging successful, no? Hindi malalagyan ng daanan. Kasi itong LCAC po is whole of nation approach na kung saan nagtutulong-tulong yung iba't ibang ahensya ng ating gobyerno na masolusyonan yung number one na problema ng ating bansa, yung pong laban sa insurgency. I-zoom in nyo nga doon sa plug kasi gusto kong ma-motivate tayong lahat why we serve. 'Di ba? Yung ganyan, may tropa kayo, 19IB, pero may KAFGU, di ba? Opo, sir. I-highlight mo nga yung importance ng sacrifices ng KAFGU,
specifically sa ganitong area? Yes, sir. Ikwento ko na lang din, sir, na before, no, yung ating pahirapan po kami sa pag-recruit ng mga KA dahil sa yung takot, no? Takot nila sa kabila na sila ay balikan, no? Pero sa ngayon, sir, marami na tayong mga nag-aplikante ng KA na gusto talaga magserbisyo sa atin dahil nakikita nila yung kagandahan, yung talagang serbisyo ng ating gobyerno, na totoong may gobyerno. At ginagawa natin lahat, no, kasama po ng ating mga KAFGU, no, na maisakatuparan at matapos itong napaka-importanteng proyekto na ito para sa ating mga kababayan. Ano ibig sabihin ng totoong may gobyerno? Ano ba yung, kasi narinig ko na lahat Opo, yan sir. sa... Doon po sa sinabi kong totoong may gobyerno, no, dati po kasi, sir, nung way back 2020, wala pa po tayong access road dito sa mga interior barangay, limited yung mga government services na naipapahatid natin sa ating mga kababayan. Pero nung nagkaroon na po tayo ng road, access road, no, ay unti-unti pong nararamdaman nila na may gobyerno dahil madali nating naipapaabot yung mga government services, yung mga pangunahing pangailangan po nila. Pero before po, sir, kahit wala pa pong kalsada noon, meron naman po tayong mga programs na serbisyo caravan, no, Kauswagan Caravan, na kung saan kinaklusterize na lang po natin yung mga barangay para matagamtam or matanggap nila, maramdaman yung na totoong may gobyerno talaga. So katulad nito, ito ang typical lifestyle nila, no? Ano tong product na to ngayon na ito, gamit to, farm to market roads na to? Yes po, sir. Ito pong nakikita natin ng mga nakasako na to, ito po yung tinatawag nilang lukad or kopras, no? So dati, paano gagawin para kung wala pang daan? Dati, nung wala pang daanan, nilalakad lang talaga nila, sir, lalo na kung mababa yung ilog. Talagang sakripisyo po ang ginagawa ng ating kababayan dito na para lang mailabas yung kanilang produkto at may pangkain, no? Nilalakad po nila ito. So, kung napansin nyo kanina, 20 minutes po tayo nag-travel. So, how much more kung lakad lang, no? Abutin talaga sila ng halos kalahating araw, mailabas lang yung kanilang produkto. Or kung ihabal-habal, mas mahal? Mas mahal? Ang habal-habal before, sir, is hindi pa talaga din nakakaabot dito. Ganun ba? Opo, sir. So bubuhatin talaga? Bubuhatin po talaga, sir. Yan yung nakikita yung importance ng road. And nandito tayo sa isang masabi mong, ulitin ko, last frontier. Bakit last frontier? Kailan bang huling encounter dito? Or last 2024 po, sir, nagkaroon po tayo ng encounter dito po sa hinterland ng Barangay Paco ng Las Navas, na kung saan may mga kapatid din tayo na nasawi dito na hindi naman po natin kagustuhan. Marami na tayong effort na ginawa para sila ay mapababa. Pero ganun po talaga ang naging resulta ng operasyon na ito. At makakatulong din po talaga ito na maging kampante yung ating mga kababayan dahil nga sa mahina na yung puwersa ng kino-confront nating kalaban dito sa area ng 19IB. And ito ngayon yung sinisecure nyo na very important. Ito po yung aming tinatawag na CIPSO, no? Yung Critical Infrastructure Investment Protection and Security Operation na sinisecure natin, no, ng ating tropa para ma-ensure natin yung safety, hindi lamang ng mga nagtatrabaho, kundi pati ng mga kagamitan na ginagamit sa paggawa ng kalsada. Grabe ang trabaho ng army talaga pala dito sa last bastion to. Yes, sir. Kumbaga nauubos na pero hindi pa ubos ang kalaban. Pero hindi mo pwedeng hintayin na matapos ang labanan para dalhin ang development. Yes, sir. Kahit na may nakitira pa na, kahit may remnants pa po na kino-confront natin dito, ay patuloy po hindi po tayo tumitigil para matapos po itong proyekto at mapakinabangan ng ating mga kababayan, sir. Anong fulfillment ng 19IB na kayo ito? Kasi kayo, ang tagal-tagal na ng 19IB sa Samar, Leyte. Yes. Nakita nyo na yung development from war to peace. Yes, sir. Before po, sir, ang 19IB kasi ay na-assign sa Kananga, Leyte,
na dati rin na medyo magulo before, na bago po nalipat yung ating 19IB ay naisaayos po natin yung peace and development doon po sa lugar na iyon. Mm. And dito naman po sir, pagdating po ng 19IB, ganun pa rin, medyo mahirap, no? Dahil nga sa presence po ng kalaban dito, itong New People's Army. And very proud po yung 19IB na ngayon ay andito na tayo ngayon, no? Inaabot na ng kalsada at siguro hanggang next year, no? Tatagos na po ito sa probinsya ng Samar, sa Matuginaw. And ito ngayon yung end of the concrete road. Yes po sir. Sige nga. Ano nga natin yung isa sa mga beneficiary ngayon. Tarungin nga natin yung kanyang ano. So siya ngayon ay isang, ano yung kinakarga mo? Kopra? Itatanangin lang. Konting tanong lang. Dito tayo. So, ilang taon ka na? Pero na yung edad? Sir. Pampalaki doon, sir. 27. 27. Okay. So, dati, nung makasabot ka, Tagalog. Dati, nung way back 2020, ano yung transportasyon na ginagamit nyo para mailabas yung Kopras? Ay, mahirap, sir, yung daan dati, yung wala pa yung kalsada dito. Mm-hmm. Ay, Paano nyo nilalabas yung Kopras nung wala pang kalsada? pag Pag hindi maulan, Pag di maulan, nilalakad nyo lang. lalakad lang namin doon. So, mga ilang oras? May isang oras din, sir. Isang oras lang. Sa layo nun. So, No. ano pa yung ibang mode of transportation nyo dati? Yung paano siya nilalabas? Bukod sa lakad lang, Yung pambot. Yung motor. pambot. Paano kung kagaya ngayon? Medyo maaraw, mababa ang ilog, lakad Ayun lang, talaga. lakad lang talaga. Mm, Lakad lang namin. okay. So, ano yung masasabi mo dito sa ano? Natutuwa ka ba na may kalsada na? Tuwa, sir, sobrang ganyan, namin sa motor. Malapit na lang. So, dati umaabot ng ilang oras yung lakad nyo. Minsan, sabi ng iba, abot hanggang kalahating araw yung lakad, lalo na yung mga nasa interior. unahan sa amin. So, malaking tulong ito, no? Na nagkaroon ng kalsada. So, happy ka ba? Happy talaga, sir. Okay. Okay, na ganito, nadala ko ng kopra. Okay. Sige, baka may gusto kang sabihin sa ating ano. Nagpasalamat ako sa dito nga, nagawa ng kalsada dito. Dito sa amin, Barangay Taylor. Tapos papunta roon din. Gaano ka kapasalamat na nandito ang 19IB? Ay, nagpasalamat din yun sa lahat sa tropa ng TIB. Nagpasalamat din kami sa inyo. Gaano ka professional na yung sundalo ngayon, yung mga 19IB? Kaibigan mo ba sila dito? Dati ako ka, sir. Dating ka. Dati kang ka. Ay, sir. Andito yung ID ko. Sige nga. Ito, sir. So, hanggang ngayon, backup go ka pa rin? Hindi Hindi na. Matagal na rin, sir. Nung kapwo ka pa, ganito na ba yung daanan? Hindi pa, sir. Nandun pa sa Mabini. Lampas pa doon sa Mabini. Okay. Gaano pa kalakas dati yung puwersa ng kalaban nung nagkapwo ka? Makusog, malakas. Dati. Ngayon, na lang. Sige nga, ikwento mo nga ng county dati yung... Ikwento mo lang konti. Yung ano ba yung sitwasyon dito dati? Dito, mahirap dito, sir. Dito, isang linggo lang, ganun. Minsan, nakakaap kami ng putungan dito. Encuentro. Bintro. So, Talagang ito yung... So, ang base sa kanya, sir, is nung mga way back 2020, no? No, sir. So, madalas yung encuentro dito, sir, no? And, nung kailan ba yun? Nung last 2024 din. Nung may tropa kami, sir, na snipe, no? Snipe kasi yung terminologies dito ng kalaban.
Na nahirapan din kami talagang mag-extricate nun, sir, dahil yun nga po, sir, medyo mahirap din yung daanan. Sige nga, nandito tayo ngayon sa taas. Nasaan ba tayo? Ano yung mga direksyon ito ngayon? Papunta dito. MacArthur Victory. Ah, MacArthur din, sir. MacArthur, ito po yung pa-MacArthur natin na daanan. Ito pong daanan na to, sir, pag diniretso natin, nasa Victory po ito, sir. Victory, LM Pon, Pako, Ako, Pupunton, Nakandula. Kaputuan, Lakandula, Osmeña. Memorize talaga. Apo, tagos po yan ng ano, sir, hanggang sa Las Barangay po ng Las Navas, yung Cuenco. Yun na po yung dulong barangay ng Las Navas. And ito na. Kung matapos to, Sa kabuuan po, sir, no, yung community road program, no, Unity Road Program ay hindi lamang kalsada, no, ito po ay daan tungo sa kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa ng ating komunidad. ng 11, Ang 19 IB, sir. sorry, 19 IB. Hello, Kwento I'm mo nga Sergeant yung Vicario, Hmm. CMO NCO ng 19 IB. gaano ka kasaya din na nakikita mo na to pagkatapos ng ilang taon yung sakripisyo rito. Sa ngayon, sir, masaya kami kabilang sa security sector na nagsisecure sa MSR dito sa bayan ng Las Navas. Napakasaya sa amin ang makita na ganito na ang aming pinaghirapan noon na ipaglaban ang ating kapayapaan. At kung makikita nyo, sir, itong barangay MacArthur, isa ito sa KKR barangays ng New People's Army dito sa bayan ng Las Navas. Ang KKR, sir, is konsolidado, kinokonsolida, expansion and recovery. Ito yung kategorya ng Affectation. New People's Army sa affectation niya, sir. So, ang barangay MacArthur, sir, isa sa recovery nung last year, sir. Nagkaroon tayo ng deployment ng Modified Community Support Program. And kung babalikan lang natin, sir, ang history ng Barangay MacArthur, ang kategory talaga ng Barangay MacArthur before is konsolidado. So Konsolidado. Sige, konsolidado, ano sir. tayo? Basic when definition we tayo. say konsolidado, ito yung kategorya ng ating New People's Army na kung saan ang underground mass organization ang underground mass organization ay naitayo na sa mga barangay na isolated at vulnerable. May mga batakang organisasyon. Mayroon nang partido. naitatag na batakang organisado pang partido at Unit yung militia, unit militia na itatag na rin at saka yung mga, at ang ating mga organization, organization, yung kababaihan. kababaihan, kalalakihan at kabataan. So dito naman, sir, sa likuran natin, dito naman yung papuntang Victory. Ang Victory din ay kino-consider natin last year na recovery since dito may mga iilan pa, mayroon kaming dalawang target personalities dito, sir, na dito talaga nakatira. So sa awa ng Diyos, sir, sa pakikipagtulungan ng ating localized barangay local peace panel, nagkaroon tayo ng family-based negotiation through localized peace engagement. And na-negotiate natin, naipababa natin. Lastly lang, sir, na-negotiate natin ang isang former, ngayon former rebel na, sir. Peace builder na siya ngayon. Na-negotiate natin dahil doon sa pakikipagtulungan ng ating mga localized peace panel sa tulong. Ito yung tumatayong negotiator or intermediaries natin. Gaano kaimportante ang civil-military operation sa stage na ganito ngayon ng ito, last bastion, may pataka-taka pa na encounters, pero yan na. Ito yung mga projects na andito na. Gaano Napaka-importante ng civil military operations, no, dahil isa ito sa effort ng ating hukbong katihan ng Pilipinas na pagdugtungin, no, yung civilian sa military. Hindi po lahat ay puro operation lang, combat operation. So meron din po tayong tinatawag na civil military operations na kung saan ang layo nito ay pagdugtungin yung ating civilian to military, no? At ang CMO ang nagsisilbing tulay para masagot yung mga hinaing ng ating mga kababayan na nandun sa mga interior barangay. Maraming salamat.
Maraming salamat sa ating mga kababayan dito sa bayan ng Las Navas. Ulitin ko lang po yung sinabi ko kanina. Na? Dali ah. Yan na yun, exact. Yung resibo ko. May mga action ba? Galing. Yes, sir. Thank you, sir. Nice. Yun, sana ma-post ko. Okay na, ganda. Opo, sir. Pero kailangan may separate episode ka or gusto ko yung ganun, yung immersion Sa community, sir. barangay. Pwede naman sir, pasukan natin sir.